Hey guys, mukhang mayroong bagong hari sa mga budget phone ngayon. Nandito na nga po si Redmi Note 14 na mayroong magandang specs sa napakamurang presyo guys. Nitong nakaraang sale, na around 7,000 lang po. Naswerte pa tayo guys dahil meron pa po siyang kasamang smartwatch dito sa pagkaka-order ko po ng Redmi Note 14 sa may 8256 na version. Pero sa pagkakaalam ko guys, lahat po ng version ng Redmi Note 14 is meron pong kasamang ganito sa mga nag-pre-order po ng smartphone na to ngayon. Kung sa SRP nyo guys, mabibili ang smartphone na to is meron po siyang 8,000 na SRP sa may 6128 na version. 9,000 naman guys sa may 8128 na version. At 10,000 naman po dito sa may 8256 na version. Pero I suggest guys, kung sakali man pong bibili kayo ng smartphone na to, mas okay po na bumili po tayo sa pagka po discounted siya guys. Dahil kilala naman na po natin si Poco sa si Xiaomi. Mas okay guys. At mas madalas po sila mag-sale ng mga smartphone nila. Kaya, sayang din po guys yung matitipid natin kung mabibili po natin sila ng SRP. Dahil medyo mahal po sila guys sa SRP ng Redmi Note 14. Mas okay guys, may discounted po natin sila mabili. Apat na color guys ang available sa may Redmi Note 14. Meron po siyang midnight black na kasama. Meron din po siyang lime green. Saka ocean blue. Saka itong mist purple na nasa atin ngayon. Tingnan muna natin guys yung kasama na sa may package bago natin tingnan yung mismong smartphone. Dito sa manipis na box cases, meron po tayong... Siyempre meron tayong case na kasama. Ito guys, pakita ko lang sa inyo. Yan, color black po siya. At nandito sa ating maliit na box din yung ating mga paperworks. Dito naman sa ilalim yung ating, siyempre naka-Type-C na cable yan. Saka itong 33 watts charger natin. Yan po yung kasama niya sa package guys ng Redmi Note 14. Ano mang pong version ng kunin natin, isa lang po sila ng package dyan. Ito na po yung mismong smartphone natin. Dito po sa may likod natin guys, meron po siyang triple camera setup. Isang 108 megapixel na main camera. Saka itong dalawang camera na to guys, meron lang po siyang 2 megapixel. Ibig sabihin guys, technically naka-single camera lang po siya. Na merong 108 megapixel na main camera. At itong back camera natin guys, meron lang po siyang plastic dito sa may likod niya. Saka plastic frame lang din po siya guys. Dito sa ating front selfie camera is meron po tayong 20 megapixel na main camera. Pero guys, kahit naka-plastic built lang po ang smartphone na to, bumawi naman po siya sa ating display. Dahil meron po siyang Corning Gorilla Glass 5 na protection dito. Dito sa may display ng Redmi Note 14. Eto guys, nai-setup ko na po siya. Tingnan po muna natin kung meron ba tong SD card slot. Ayun guys, ito po siya. Mukhang optional siya guys. Ibig sabihin is either pipili po tayo ng SD card slot sa may pangalawa natin or magiging dual SIM po siya. Pero wala po siyang micro SD card na magkakasya sa kanya. Yun po yung pamimilian natin guys. Dito po guys sa mga sides natin, nandito po yung ating mga pindutan sa may right side niya. Dito naman po sa ibabaw yung ating headphone jack, yung ating mic, saka air blaster siguradong meron yan. Dito po sa may left side is wala po siya. Dito po sa ilalim yung ating SIM card tray, saka yung ating charging port, saka yung ating single speaker. Hindi yan naka-single speaker guys. Yung main speaker niya. Then naka-dual speaker po guys yung smartphone na to. Ito pa guys, ang isang maganda sa mga smartphone nila Redmi guys. Na consistent po na lagi po nilang ginagawa. Maaasahan po natin guys sa mga version po ng mga Redmi Note series. Sigurado po na meron po tayong mga AMOLED display dito na merong 120Hz refresh rate. Dito naman guys, sa may Android version natin is meron po siyang Android 14 dyan. Pero sigurado guys, sigurado po ang dalawang Android version na update dito guys dito sa mga smartphone ni Redmi. Kaya sigurado guys, naabot pa to ng Android 16. Itong si Redmi Note 14 4G. Kung sakali man guys, pinagpipilian nyo si Redmi Note 14 4G, saka guys ang Redmi Note 14 5G. Huwag muna kayo mamili dun guys. Kung di naman sa inyo mahalagang 5G, ay suggest ito munang 4G ang kunin natin. Like kung performance po ang mahalaga sa inyo. Yung 5G guys, saka yung 4G, same performance lang po sila. Pero guys, napakalaki po ng matitipid natin sa presyo guys ng dalawang smartphone na yan. Dahil nga po sa pagkakaalam ko, ang presyo po ng 5G na version is 14,000. Pero itong si Redmi Note 14 is makakakuha po tayo ng as low as 7,000 pagka po naka-sale siya. I think guys, okay lang naman po ang smartphone niya kung casual phone lang po ang hinahanap nyo. Kung mahilig lang po kayo mag-social media, mag-YouTube guys, saka po mag-picture. Dahil po itong processor niya na Helio G99,
Eh guys, talaga pong mai-stack na po tayo sa mga ganitong klase ng mga processor. Kung kulang 10k lang po yung mga budget natin sa isang smartphone. Yan po yung ibig kong sabihin guys. Kung gusto po natin ng malakas sa processor, eh umiwas po tayo sa mga kulang 10k na mga smartphone ngayon. Di po talagang mahihirapan tayo maghanap ng malakas sa processor. Sa kulang 10k na mga presyo ngayon. Pero kung sa ganitong presyo lang po talaga guys ang budget natin, I think maganda pong option ngayon ng Redmi Note 14 ngayon. Dahil sa mas magandang HyperOS kaysa kila Infinix. Dahil sigurado nga pong Android update natin dito. Saka guys, mas marami pong customization sa may home screen natin. Saka po dito sa may mismong smartphone natin. Ito mga smartphone po nila Redmi compare po kila Infinix. Kaso lang guys, hindi po natin talaga maitatanggi na ang isang number one lang po talaga na problema ng mga smartphone nila, Xiaomi. Sa kanila po ako guys. Napakarami po nila mga bloatware dito. Na karamihan po sa mga application dito guys is hindi po ako naglagay niyan. Pagka-open po natin mismo, nandiyan na po agad yung mga application na yan. At karamihan dito guys is hindi na po natin sila pwedeng tanggalin dyan. Yan lang po talaga yung number one complaint ko sa mga smartphone nila Xiaomi. Sa kanila po ako. Pero guys, ang may camera niya, mukhang hindi ko po marerecommend ang smartphone na to. Kung camera po ang hanap nyo. I suggest guys, mag-Tecno na lang po tayo. Dahil yung po guys ang mayroong mas magandang camera. Compare po dito kay Redmi Note 14 na mas bago pa. Sa may Mobile Legends naman, okay naman ang Helio G99. Same pa rin naman po yun ang Helio G100. Actually, upgrade pa ngayon guys sa may Snapdragon 685 na nasa Redmi Note 13 last year. Kaya okay na rin to kung galing ka sa may Redmi Note 13 pababa ng mga smartphone. Kaso guys, konting upgrade pa rin yung makukuha natin. Dahil majority po ng specs ng Redmi Note 13, same pa rin po guys dito sa may mas bagong version. Processor lang po yung nabago sa kanya. Saka munti ko palang makalimutan guys. Tumaas nga rin pala yung kanyang battery. Na 55 mAh na battery na. Mas mataas na compare sa maraming smartphone ngayon. Na puro mga naka 5,000 lang. Siguro guys kung plano nyo pong bilhin ng smartphone na to, itong si Redmi Note 14, I suggest po maghintay na lang po tayo ng ilang buwan pa. Bago po tayo bumili na to. Dahil sigurado guys baka mga 6 months lang. Sigurado baka around 6,000 o baka around 5,000 na lang po ang Redmi Note 14. Katulad po guys yung ginawa nila sa may Redmi Note 13 na napakamahal guys yung SRP ng unang labas. Pero after guys ng ilang buwan, makakabili na po tayo ng around 5,000 lang at around 6,000 lang. Pagka po guys nakasale yung mga smartphone ng Redmi. Especially itong mga base version po nila. Ayun muna guys yung mabilis na unboxing ko dyan. Balik na lang po ako nakatulong. Thanks for watching.